Makabuluhang impormasyon at mahalagang kaganapan ay narito na. Ito ang mga balitang nakalap ng ating mga kasama sa loob ng isang linggo sa kauna-unahang digital news program sa Olongapo at Zambales. Ako si David Bayarong at ito ang Batanggapo News TV. Ang mahalagang kaganapan para sa ating headlines. Mga membro ng Pangtawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps sa Gapo wala nang bayad sa garbage fee. Subic Enerzone nag-donate ng mga kagamitan sa isang public school. 60 Seconds with West Bahak-Bahak Barangay Captain Noli Capistrano. Samahan natin si DJ Nicole Jose upang alamin ang sekreto ni Mang Pipings sa Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga. Mga membro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4P sa Olongapo wala nang bayad sa garbage fee. Alamin natin ang detalye kay kasamang Ray Toledo. Hindi na sisingilin mula ngayong buwan ng Hulyo ng garbage fee ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program matapos amyendahan sa konseho ang isang ordinansa na exempted na sila sa pagbabayad ng nasabing fee. Malaking kabawasan po nito sa amin sa pagbabayad ng basura, lalo po kay mahirap din ang buhay namin. So nagpapasalamat po talaga ako at malaking bawas po sa amin. Gastusin din po yung ng basura. Pinangunahan ni Kagawad Noel Atienza ang pag-amyenda ng City Ordinance No. 4 Series of 1989 para alisin na ang nasabing fees para sa ating mga mahihirap na kababayan. Alam naman natin ng 4Ps, these are people who lives in poverty line. So sila yun nung talagang tumatanggap ng financial assistance coming from the government. Tingin ko, sila muna ang dapat mabigyan ng exemption. Ayon pa kay Atty. Atienza, dahan-dahan ang gagawin nilang hakbang upang isaayos ang issue tungkol sa garbage fee. Dinadagpan ni Atienza na dahil sa lubog ang syudad sa utang ay hindi agad may aalis ang naturang fee at nakiusap na sana ay maintindihan ng Olongapeño ang sitwasyon ng kasalukuyang administrasyon. Para sa Batanggapo News TV, Ray Toledo, nag-uulat. Subic Enerzone patuloy ang pagtulong sa iba't ibang eskwelahan sa Olongapo. Barangay New Ilalim binigyan ng laboratory equipment. Alamin sa ulat ni Ms. Cathy Mancao Ramos. Tuwang-tuwa mga opisyalis ng Ilalim Elementary School matapos mag-donate ng laboratory equipment ang Subic Enerzone na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Ang Subic Enerzone ay isang pribadong kumpanya na nagpapatakbo ng kuryente sa loob ng Subic Bay Freeport Zone ay kilala sa kanilang mga corporate social responsibility. We already donated in 2013 350 pieces of armchair. And this year, yung refurbishment of classroom into a science room plus yung complete accessories for a science laboratory. So yung pagpili is actually hindi lang naman siya basta-basta. Tinitingnan kung ano ba yung school na mayroong good ratings for science. Yung Ilalim ata is one of the schools na talagang high naman yung nakuha niyang rating doon sa science. Kamakailan lamang ay nag-donate ng classroom sa Gordon Heights kasamang iba pang teaching materials. Bilang corporate social responsibility ng Subic Enerzone, ay ninais nilang magkapag-develop ng special science elementary schools. Isa na sa unang napili nila ang Ilalim na nauna na nilang hinandugan ng 350 pieces of school chairs at dahil kalakip sa SSES program ang mga pangangailangan sa laboratorio, kanilang ni-refurbish ang isa sa mga classrooms at kinonvert bilang science lab at kinumpleto ang mga laboratory equipment na kailangan dito. Program po nila na mag-establish ng special science elementary school. At very fortunate kami na kami yung napili nila. To Subic Enerzone, our sincerest thanks and gratitude for selecting us your recipient of your exceptionally generous support. Para sa Batanggapo News TV, ito si Cathy Mancao Ramos. National Disaster Consciousness Month, mas pinaigting sa lungsod ng Olongapo. Para sa ulat, nalito muli si kasamang Ray Toledo.
Kahandaan at kaligtasan ng pamayanan pundasyon ng kaunlaran. Ito ang tema ng bawat probinsya at syudad sa buong Pilipinas na pinag-iingat at pinaghahanda ang taong bayan sa nalalapit na tag-ulan at pagbaha. Nagsama-samang dumating ang Kapulisan, Bureau of Fire Protection, mga barangay, SBMA, Engineering Department para suportahan ng DRRMO at lokal na pamahalaan para sa isang motorcade na nagsimula at nagtapos sa Olongapo City Convention Center nitong nakaraang July 1 na pinangunahan ni Angie Layug at Kagawad Jong Cortez. Nilalayon ng ating opisina at ang City Disaster Risk Reduction and Management Council sa pamumuno ng ating Mayor Roland Paulino na mapaghandaan at mapalakas ang ating komunidad upang mapaghandaan ang anumang sakuna na maaring mangyari dito sa ating lungsod. Kaya maraming mga programa ang ating nasimulan, hindi lamang ngayong buwan na to, subalit nagsimula pa ito pagkatapos na ng nangyaring baha sa atin noong nakaraang taon. Isang buwang programa ang isinagawa ng DRRMO Olongapo para mas lalong maging aware ang mamamayan sa nalalapit na tag-ulan. Nagkaroon sila ng poster and essay writing contest sa mga estudyante ng iba't ibang paaralan mula sa public at private schools, 5K fun run, video making contest, disaster prayer and symposium. Ginawa ang programang ito para makapaghanda ang mamamayan sa nalalapit na tag-ulan. Matatandaan na inabot ang lungsod ng Olongapo ng matinding pagbaha at leptospirosis. Nanawagan si Mayor Roland Paulino na siya rin chairman ng Risk Reduction Council sa mga mamamayan na maging handa para sa kaligtasan tungo sa kaunlaran ng bayan. Pinulong ni Mayor Paulino ang lahat ng ahensya ng gobyerno para pag-usapan ang mga hakbangin na kanilang gagawin sakaling dumating na ang tag-ulan at pagbaha. Ray Toledo, para sa Batangapo News TV, reporting. Isa na namang Olonga Peña ang nagbigay ng karangalan sa syudad. This time sa larangan ng katalinuhan. Narito muli si Ms. Cathy Mancao Ramos. Graduate ng valedictorian noong elementary at high school sa St. Joseph's College at cum laude sa kursong nursing sa University of Santo Tomas si Dominic Rosalie Gravina Cesa. At hindi natapos dyan ang hinahakot niyang parangal. Sabagat na mag-take siya ng nursing board nitong Mayo, ay nag-top din siya at nakuha ang 3rd place sa nationwide exams kung saan taga-UST din ang nag-number 1. I have a history of good study habits that helped me develop strong foundation in my nursing concepts, which helped me a lot during the board exams. I didn't depend on the review classes for my knowledge background. I was able to answer the questions in the board exams due to my foundation in the nursing concepts, which I learned through the 4 years of college. Dahil sa karangalang hatid sa syudad, ay inawardan din ng commendation ng City Council ng Olongapo si Dominic na pinangunahan ni Attorney Winnie Ortiz at Mayor Roland Paulino sa weekly flag raising ceremony ng mga empleyado ng City Hall. Advice is that they should not depend only on the review classes, but they should really focus on their classes during the 4 years of their nursing life. Kasi not everything will be, explained during the review classes. It would only be a summary. So it's important you have more knowledge about broader topics during the board exams. Karangalan sa syudad ang hatid ng dalagang ito na ipagpapatuloy sa pagdodoktor ang pag-aaral. Kung sa iba sa pagandahan, si Dominic ay sa katalinuhan naman ang inuwing parangal. Para sa Batangapo News TV, ito si Cathy Mancao Ramos. Kauna-unahang Pinoy triathlete na lalaban sa Youth Olympic Games 2014 sa China, isang Batangapo. Isang 16-year-old triathlete na si Vicky Astordelio ay naghatid ng bagong karangalan sa ating syudad matapos niyang mag-qualify sa darating na Youth Olympic Games na gaganapin sa Nanjing, China sa susunod na buwan. Matinding preparasyon ang kakaharapin ng ating Batangapo triathlete upang makamit ang tagumpay laban sa 30 of the best triathletes sa buong mundo. Mismong si Mayor Roland Paulino ang nagbigay papuri sa kauna-unahang Filipino triathlete na lalaban sa Youth Olympic Games. Isang resolusyon ng pagkilala ang pinangunahan ni Kagawad Linus Bakay na iginawad kay Vicky. Ang tagumpay ng isang Batangapo ay tagumpay nating lahat.
anak akong 3 lalaki, 2 babae. Ang aking asawa ngayon, kasalukuyan nasa New York. Nanungkunan na ako ng almost 36.5 years sa barangay captain. Within 36.5 years, 17 years akong ABC president sa lungsod ng Olongapo. Ang karir ko lang dyan, yung makapaglingkod sa aking mga kabarangay at makatulong sa lungsod ng Olongapo sa ikaayos ng aming bayan. Medyo pagbabalik ko, ang akin lamang tinignan, baka may mga bagong batas para sa barangay na nababago na hindi ko napagdaanan. Bagaman at 6 na taon akong napahinga, ang tingin ko parang napakadali lang sa akin gawin. Ang relasyon ko sa kanya talaga ay bukod siyang magkaibigan, 17 taon kami magkasama sa City Council. Kaya maganda samahan namin. Kung maaari lamang, pagtulong-tulungan natin ang kalinisan ng ating barangay, lalo-lalo sa mga harap, loob ng inyong mga bakuran, ay sikapin yung maging malinis. At ganun-ganun na rin sa prison order natin, na kung meron kayong nakikita mga hindi magandang pangyayari, itawag agad sa amin sa barangay hall at kami ay 24 hours duty na nakahanda rito. Negosyo niya ay tumatak na, tumagal at siguradong tatagal pa. Ating alamin ang mga naging sikreto niya sa Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga ng DJ Nicole Jose. Tagumpay niya ay napatunayan na sa pagnenegosyong umedad na ng halos 50. Tanyag siya sa marami dahil sa kanyang malasang mami. Narito po ngayon ang kwento ng lalaki sa likod ng Peping's mami. Pagkatagulang ganyan, malakas ang mamihan. Lalo nga at mga tao ay gusto laging mainit ang kinakain. Ang tag-araw ay nangangapa ka sa dilim. Naging buhay na niya ang negosyong pinasok na bunga ng kaalaman at karanasan noong kanyang kabataan. Ang Peping's Mami po, nag-umpisa po yan 1967. Nung una pa, bago pa ibinigay sa amin yung sa barangay, kami nandun lang sa mga tabi-tabi. Wala pa pirming pwesto. Ngayon, nung ibigay na sa amin yung barangay, yun, pagawagan kami ng kanya-kanya, ni-rolling store pa nung araw. Siya si Mang Peping o Epifanio Magundayaw, 70 taong gulang mula sa barangay West Bahak-Bahak. Ipinanganak noong 7 ng Abril, taong 1944. Ang mamihan ko noon dito sa harap na ito, nagtayo ako rito ng mamihan. Dahil nga may rolling store naman ako, kaya ako dito muna ilagay para matuto yung mga tao. Balang araw, dito na sila matutong kumain. Nasubukan ng pagbubukid, pagkakarpintero at pangangamuhan bilang tindero at tagahugas ng matapos ang elementarya. Sa sipag at tiyaga at konting puhunan ay nasimulan taong 1967 ang kanyang mamihan. Nung makagraduate ako doon, 1956-57, agad ako ay kinuha ng tatay ko na ako daw ay hindi na mag-aaral. Tinuro sa akin ang gagawin ng tatay ko. Magbubukid ka ikaw, huwag ka na ikaw mag-aaral. Minima hektarya yung aking binubukid. Kanyang mga anak ang sa kasalukuy nagtutuloy ng negosyong sa kanila din ay nagtaguyod. Consistency ang sa kanila'y lagi ng bilin niya na walang babaguhin sa timpla nito at lasa. Ay, kaya tinakilig ng mga tao, yung mamihan, ay wala kang kahatulad ng ibang mami dahil yun ay galing kabanatuan ng aking timpla. Dito ko dinala. Ay nagpapasarap noon ay talagang buto-buto, ulo ng baboy. Ang paggalang sa kahit na sinong makakasalamuha ay mahalaga din sa kanya. Gayon din ang tamang pakikitungo sa iba. Pagka may customer na ganyan, mamumupo kayo. Dali ka ako, yan ang isang maganda ka ako. Halimbawa, sa mga ganyan. Ano po yung gusto? Tinapay po ba? O ano? Ganun. Kahit mga anak ko, tinuturuan ko yan. Kasi yun ako, doon nag-umpisa ako, ang magandang ehemplo ng mga tao. Kaalaman, kasipagan at pakikipagkapwa-tao ay ang mga mahalagang katangiang tinaglay ni Mang Peping. Gayon din ang pagsisikap na tuwang ang kanyang pamilya na patupad ang kanilang mga pangarap. Samahan po ninyo akong muli sa susunod nating istorya. Ako po si Kathleen DJ Nicole Jose para sa Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga ng Batang Gapo News TV.
Para sa ating ulat pangkabuhayan, narito muli ang napaka-energetic na si Michelle Mortel. Isang magandang araw ang bati ko sa inyong lahat. Oras na naman para sa ating ulat pangkabuhayan. So ano pa nga ba ang hinihintay mo? Tara na't alamin ang mga trabaho at negosyong naghihintay sa inyo. To my left, makikita ang mga trabahong maaari ninyong pasukan. Ang mga job openings na ito ay hindi lamang dito sa ating lungsod but also abroad. Ito'y hatid sa atin ng SBMA Labor Center at Public Employment Service Office. At dahil nasilip na ninyo ang mga trabahong naghihintay para sa inyo, hindi ba't oras naman na para sa mga training programs ngayong linggo? Well, kung nagbabalak kang mag-aral at magtayo ng negosyo, ito po ang para sa inyo. To my right, makikita ang listahan ng training programs na hatid sa atin ng Livelihoods and Cooperative Development Office. Para sa hindi pa po nakakaalam, ang mga ito po ay free. Pagkamat libre ang mga ito, may limitasyon din. Limited slots lamang ang laan sa bawat training course. Kaya naman, kung may nagustuhan kayo sa mga ito, magmadali na po tayong sumadya at magkita-kita sa kanilang tanggapan sa ikalawang palapag ng City Hall para sa inyong pagpaparehistro. Ngayong naihatid ko na pong muli sa inyo ngayong araw ang mga trabaho at negosyong maaaring mapa sa inyo. Oras naman na po para sa inyong pag-aksyon. Good luck po sa inyong paghahanap ng trabaho. Ito pong muli si Michelle Mortel at ito ang Ulat Pangkabuhayan. Kilalanin naman natin ang mga Honesto of the Week. Mr. Arnulfo Gatbunton, isang tricycle driver na may body number 2398 na taga New Kalalaki na nagsauli ng Samsung Galaxy cellphone na pagmamay-ari ni Miss Sherilyn Kapitli. Mr. Romel Bada na isang tricycle driver na may body number 2664 na taga Barangay East Bahak-Bahak na nagsauli ng pouch na naglalaman ng cash, various IDs at ATM card na pagmamay-ari ni Mr. Virgilio. Mr. Davis Bruma, tricycle driver with body number 3565 na taga Barangay Gordon Heights na nagsauli ng isang Sony portable PlayStation sa opisina ng punong lungsod. Mr. Rolando Alano, isa ring tricycle driver na may body number 2217 na taga Barangay East Bahak-Bahak na nagsauli din ng Samsung Corby cellphone sa opisina ng punong lungsod. Muli na naman ninyong nasaksihan ang mga pangunahing balita na nakalap ng ating mga kasama sa loob ng isang linggo. Panahon na naman ng tag-ulan. Panatilihing safe at alerto ang mga bawat membro ng ating pamilya. Ugaliing tumutok sa balitang hatid sa inyo ng Batang Gapo News TV. Para naman po sa mahihilig makinig ng radyo, tumutok kayo sa Batang Gapo News Radio Usapang Bayan at Mayor's Report tuwing Biyernes, dakong alas 8 hanggang alas 11 ng umaga sa DWHL Apo Radio 756. Make Batang Gapo News TV a habit. Para sa iba pang mga kaganapan, maaari niyo po kaming sundan sa Facebook/Olongapo Public Affairs. Muli, ako si David Bayarong, ang inyong tagapagbalita. Mabuhay Olongapo!